Pinugutan ng Abu Sayyaf ang isa sa 4 na Pilipinong mangingisdang binihag nila noong nakaraang taon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, posibleng tinuluyan ng mga bandido ang bihag dahil siya may sakit na sagabal umano sa kanilang pagtakas. Patuloy naman ang operasyon ng militar para mailigtas ang halos 30 iba pang bihag ng Abu Sayyaf. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi. Joseph, lalo pa nga daw pinaigting ng AFP yung kanilang operasyon laban nga sa bandidong grupong Abu Sayyaf matapos kumpirmahin yung pagpugod sa isa sa kanilang mga bihag. Lumalabas nga na wala pa naman balak daw na patayin ng Abu Sayyaf yung kanilang bihag na si Noel Esconde, pero dahil nga sa tuloy-tuloy na operasyon ng militar at lagi na silang tumatakbo ay nagpapabagal daw ang isa sa kanilang mga bihag. May halong galit ang pagluluksa ngayon ng pamilya Esconde matapos nilang mabalita ng sinapit ng kaanak nilang si Noel. Siya ang tumatayong kapitan ng FB Ramona 2 at isa sa 4 na mangingisdang binihag ng Abu Sayyaf sa may Sulu, Disyembre noong nakaraang taon. Nitong Huwebes Santo, pinugutan ng mga bandido sa Esconde. Ang dahilan nito ayon sa AFP, sakitin at halos hindi na makalakad ang biktima. Napilitan na gawin ito ng Abu Sayyaf na grupo ni Sadyawaan dahil ito ba po'y nagiging balakid sa kanilang mabilis na paggalaw dahil naging masakitin na po ito. Pero hanggang sa huling sandali, hiningan pa rin daw ng ransom ang kanyang pamilya, 3 milyong piso mula sa original na 50 million pesos. Pero dahil galing sa mahirap na pamilya, hindi ito naibigay ng mga kaanak ni Esconde. 200,000 na dyan ka, mga pag-i-plate sa kumpanya 200,000. So anay tabo magul nga, kuha na, maghangyo ang maong bandidong grupo, jadi man jud musugot po ang bandidong grupo sa 200,000 din. Mauto sila nga, tapos na daw usapan, pinatay na daw nila ang magulang ko. Hindi naman din po mayayaman itong mga pamilyang ito. Kaya't nung nagkaroon po ng failure sa lugar na yan, ang sinabi nila ay pinugutan po ng ulo itong kaawa-awang kababayan natin. Patuloy na hinahanap ng militar ang labi ni Esconde. Kasabay nito ang pagpapaigting sa operasyon para ma-rescue ang 27 mga bihag pa ng Abu Sayyaf, karamihan sa kanila mga dayuhan. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng militar laban sa bandidong grupo sa iba't ibang probinsya. Sa Inabanga sa Bohol kung saan nagkabakbaka noong nakaraang linggo, nasukol na rin ng AFP ang mga bandido. Pero hindi rin nila tiyak kung ilan talaga ang kanilang hinahabol. Nag-alok na sila ng pabuya, 100,000 piso kada bandido, kasama ang nagsilbi raw nilang guide sa Bohol na si Joselito Milloroja. Naon na lang sinabi ng militar na sa bakbakan sa Bohol, 6 ang nasawi sa hanay ng Abu Sayyaf. Pero lumalabas na 2 sa mga ito, sibilyan na may edad na. Ang initial na lumalabas po ay kasama po sila sa pamilya ng isang naging guide ng grupong ito. May 3 sundalo at 1 pulis rin na nasawi, kabilang sa 2nd Lieutenant Estelito Saldua Jr. Kanina, bumisita sa kanyang burol si Pangulong Duterte. Hindi pinayagan ng media na kunan ng pagbisita. Pero kwento ng ama ni Saldua, nangako ng tulong sa kanila ang Pangulo. Tayo sabi po sa kaloy, nag-ewan po siya ng cellphone na pagkalimbawa ay may kailangan at di namin kaya, tawagan na lang daw po siya. Iginawa din kay Saldua ang Military Merit Medal. Tila hindi naman naapektuhan ng nangyaring engkwentro ang turismo sa Bohol. Kahit naglabas ng advisory ang iba't ibang bansa laban sa pagbiyahe sa Central Visayas, dagsa pa rin ang mga turista, lalo na sa Panglao. Ayon kay Bohol Governor Edgar Chato, kontrolado na ng militar at ng mga pulis ang sitwasyon sa probinsya. Isolated case din daw ang nangyari sa Inabanga. One of the factors is that kung ang objective nila is naghahanap ng mga turista, Cebu, Bohol, one of the highest tourism arrivals nandito sa Region 7. Pero tinitingnan din namin na yung lugar na yun napakatahimik, wala naman doon ang mga resorts. So, pinag-iisip pa rin namin ano talaga ang target. No? So, anyway, whatever the target would be. Joseph, sa kabilangan ng pagpugod sa isa sa mga biyag ng Abu Sayyaf at yung pagsugod din ng Abu Sayyaf Group doon naman sa Bohol, ay may mga small victories. Ika nga ang AFP naman daw sa kanilang giyera kontra dito sa bandidong grupong Abu Sayyaf. May ilang mga sumuko na raw sa hanay ng AFP dahil sa walang tigil na operasyon ng militar sa may isla ng Basilan at sa Sulu. Bukod dun sa 11 na sumuko sa Tawi-Tawi, ay may mga sumuko na rin sa Jolo at sa Basilan, at dahil nga ito sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon. At nagbibigay na rin daw ng surrender feelers ang isa sa mga leader ng Abu Sayyaf na si Radulan Sahiron. Joseph? Rafi, yung pinugutan nila galing sa mahirap na pamilya ito at may mga kasama siya
ng mga mangingisda rin. Bakit naman, ano kaya yung sabi ng militar, ano raw yung rason ng Abu Sayyaf kung bakit sila yung tinarget na bihagin? Yun na nga ang kinakalungkot ng AFP sa ating pakikipag-usap sa kanila, Joseph. Pare-pareho namang mahirap itong mga nagiging biktima nila ng kidnapping. Pero lumalabas kasi na kung minsan ay nagbabayad itong mga bihag na ito at hindi na nakikipag-coordinate sa mga otoridad at direkta na yung kanilang komunikasyon dito sa mga bandidong grupong Abu Sayyaf. Lalo na kapag isang kumpanya at nagtatrabaho sa isang kumpanya, itong mga mangingisda ay talaga nagbabayad daw sila kung minsan. Pero in this case ay wala daw talaga maibayad yung kanilang kumpanya, hanggang 300,000 lamang daw yung kaya nilang i-raise out of the 50 million na hinihingi initially ng Abu Sayyaf Group. Pero nitong nakaraang Huwebes Santo nga ay binaba sa 3 million pero hindi pa rin nila ito kinaya at hanggang tuluyang ang mapugutan ng ulo itong isa sa kanilang bihag, Joseph. Rafi, yung dalawa na matanda na nadamay na patay doon sa Bohol, bakit naman nadama yung dalawang matanda na yun? Dahil mukhang sinabi nila na parang imposible na maging Abu Sayyaf yan. Sa ngayon, Joseph, ay subject pa raw yan ng investigasyon ng Philippine National Police. Noong una nga, naisama nga ng AFP bilang Abu Sayyaf yan sa kanilang bilang. Kaya sinabi nila initially na 6 yung napatay ng militar sa initial na bakbakan sa may Bohol. Pero kinorek nga yan matapos malamang 2 sa mga ito ay sibilyan at may edad na. Pero lumalabas sa initial na investigasyon na Joseph na itong 2 ito ay kamag-anak nung itinuturong guide ng Abu Sayyaf dyan sa Bohol na sinasabing nagtatago na rin kasama nitong Abu Sayyaf Group. So ang tinitingnan ngayon ng militar ay kung napuwersa ba itong 2 ito na manatili dun sa bahay kung saan naroon din yung Abu Sayyaf Group. Ginawa ba silang human shield o talagang mga cuddlers ito ng ASG? Pero lahat ng mga yan ay spekulasyon pa lamang at kailangan para matapos yung investigasyon ng PNP, lalo na kapag nagsagawa na ng autopsy at malaman kung kaninong bala talaga yung tumama at kumitil sa buhay nitong 2 sibilyan, Joseph. Rafi, I don't know, in the past kung natanong na yan, no? Pero yung pag-spillover, di ba matindi? Sinasabi naman ng government, no? Kahit itong si Pangulong Duterte na dapat maigting yung operasyon laban sa Abu Sayyaf sa Sulu sa Basilan. Pero how do they explain na nakakalusot doon sa operasyon na yun yung ilang mga members to spread to other provinces na hindi naman traditional na kumbaga area of operation itong Abu Sayyaf? Aminado naman, Joseph, yung AFP na talaga napakahirap na pigilan yung pagtakas ng mga bandido mula sa kanilang traditional layers na Sulu at Basilan. At dahil nga archipelago tayo, napakarami talaga nilang isla na pwedeng pasukin at puntahan at napakarami nilang pwedeng lusutan at limitado naman yung bilang ng mga sundalong pwedeng pumaligid dito sa isla ng Sulu at sa Basilan. Pero ginagawa naman daw lahat ng AFP yung kanilang makakaya at dahil na rin sa kooperasyon ng mga sibilyan sa Bohol, kaya daw thwarted itong balak ng Abu Sayyaf na maghasik ng kaguluhan or manggidnap sa isla ng Bohol. So napaka-importante daw na bukod sa intelligence gathering ng AFP ay magbigay din sana ng impormasyon ng mga sibilyan kapag may nakita silang kahinahinala o meron silang narinig or nabalitaan, i-report agad ito sa mga otoridad, Joseph. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.